Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Contempt lang naman yan eh. Did you try to appeal, sir? Kila Senator Ray? Ano sabi nila? I don't know. Wala pa. Sagot. Wala pa. Diyan lang ha? Sana, langin lang lakas. Okay. Wala na. Sabi ng informante natin, nakita mo, yung Lacanilaw na kung saan yung special envoy sa transnational crime. So sabi ko, kasi nung sinend niya sa akin yung picture, ito napapakita na natin. Right. Yung sinend sa akin yung picture na yan, nababasa niyo ba? Lakayan nga natin. Okay? Ay, hindi ko naman kilala si Lacanilaw. So kung mapapansin niyo yung history of call namin, ayan o. April 3, outgoing, ayan. Madaling araw yan Take note, yung oras na yan, madaling araw sa Netherlands. Ganyan ako, active na active ako. Kasi kahit na madaling araw, talagang pag-carry lang ng alindago, sumasagot talaga ako or tumatawag ako pag may mga importanteng mga bagay-bagay. So ayan, kung mapapansin niyo, lakayan natin, sinend yan sa akin, yung picture na yan. Right? Ayan, nilakayan natin. Talagang, mga palangga, nakakapanghilabot. April 3, so definitely that date, that day is before the 3rd Senate hearing dyan sa Committee on Foreign Relations na pinamunuan nga ni Mangga. Pansinin niyo yung litrato, ayan, andyan si Lisa Tanas sa tabi. Okay? Siya ba ang presidente o siya ba ang mastermind o siya ang amo nitong ni Lacanilaw na ito? So ngayon, ayan si Lisa Tanas nasa wall. So kung mapapansin nila yung pangalan ng taong yan, ang opisina niyan ay si Marcos Visitacion Lacanilaw. Siya yung kinontempt ni Senator Bato at ngayon ay pinalaya ni Kilay o ni Quezon dahil nga syempre, obvious pa ba dyan sa litratong yan? Although sabi nila, ang litrato ay hindi basihan kung ano ba talagang katotohanan, pero tignan natin yung dots. Let's see the dots. Okay? Ang sabi ng puting ahas, ayan, tao ni Lisa Tanas, o ni Lisa, na connected sa case ni PRRD. So, ang sagot ko naman, ayan, tingnan mo, 4:23 a.m., yung time na yan. Sabi ko, papaano? Tell me. Ang sabi niya, di daw napapansin itong taong ito, pero kuha muna daw siya ng facts. Okay? So, yan mga kababayan, nakikita ninyo yung information na yan, so dapat
inano ko yan, pinost ko. Kaso lang, dahil nga busy nga ako doon sa Netherlands. So, syempre, tsaka wala pa naman buong konkreto, wala pang buong naratibo or konteksto kung paano sila, paano siya biging kasabwat ni Lisa Tanas. Di ba kung napapansin ninyo, sabi ko, papaano? Tell me. Alright? Ngayon, tanggalin na natin yan. Puntahan nyo na lang yan sa ating Boljakan na Facebook page. Ngayon, tignan natin. Basahin ko muna yung aking sinabi dyan. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, basa niyo ba yan? Okay. Sabi ko dyan, look, bago pang third hearing sa Committee on Foreign Relations patungkol sa mga kasabwat sa pagdukot kay PRRD, nag-message na ang puti nga sa akin. Sinabi niya na tao ni Satanas, sila Kanilaw at sangkot sa kaso ni PRRD. Sabi ko pa nga, pansinin ang litrato ni Lisa Tanas sa wall. Si Satanas na ba ang presidente ni Lila Kanilaw o mastermind sa pagkidnap kay PRRD? Nasa dahig Netherlands pa ako dito at abala sa pakikiisa at pagsuporta kay PRRD sa labas ng detention. Okay, yan ang ating mensahe. So ngayon, mga kababayan, nakita naman ninyo kung ano ang nangyari doon sa Senate hearing. Na talagang kasabwat nga. Imagine, may information na nakarating sa akin na, itong taong ito, kasabwat, bago pa mag-hearing. Then yesterday, that was yesterday sa Pilipinas, lumabas na siya nga talaga ay kasabwat dahil nakita nyo naman doon, kaya nga siya kinuntep dahil nagsisinungaling na sinasabi niya na hindi daw niya alam kung si PRRD ay dinala sa local competent judicial court or proceedings na kung saan bago sana siya dalhin bago siya nadukot na siya bago siya ipagkanulo sa ICC ay dumaan muna siya sa ating local court. So, ang sabi ni Kanilaw, hindi daw niya alam. Kaya nga doon sa hearing na yon, sinasabi na all throughout, nandoon ka, simula doon sa airport, sa tube, kung saan, dinampot nila ang Pangulo Duterte, tapos nagmaang-maangan siya. At sinasabi doon sa papel na like a certification na kung saan na mayroong isang dapat ang palabas kasi niya, 'di ba? Siya ay representante ng Interpol. Okay? Kasi ang sabi nila, mayroong ang Interpol ang nagdesisyon or ang isa sa mga dahilan kung bakit nila na isakatuparan yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo rin, doon sa papel na pinresent nila sa ICC ay hindi nakalagay na siya ay Interpol whatsoever official, ang nakalagay representante daw siya ng government ng Pilipinas without specification kung ano yung role niya. So obviously, nakita ninyo kung paano sila nagsinungaling, kung paano sila nagsabwatan. Kaya pinapakita ko sa inyo, excuse me, yung mensahe sa atin ng puting ahas na yang sila Kanilaw ay tao talaga ni Lisa Tanas. Kaya nga sabi ko kay Mangga, kay Amy Marcos, na kung talagang, ang tawag dito, kung talagang siya ay seryoso na panagutin itong itong mga taong ito, hanapin kung sino ang mastermind. Okay? For sure, nakikinig naman yung mga bataan ni Amy Marcos, iipatawag niya si Lisa Tanas sa issue na yan dahil yan talagang mastermind. At ipatawag niya rin si Lisa Tanas, si Bangag Jr., nung minastermind niya o minastermind, yung pinlano niya o nakipagsabuatan siya para dukutin yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at ni yung business partner niya na si Francis Lloyd Tichua. Yan dapat, okay? Yan dapat ang iimbestigahan din ni Amy Marcos dahil yan ay usapin sa pagkidnap. Okay? At ipatawag niya si Lisa Tanas at ang kapatid niya na sangkot sa pagdukot o pagkidnap ng mga bata at now kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni
is si Hanay, evidently they are liars. Alright? Ngayon, dito natin, mga kababayan, sabi ni Nia, expert talaga si Satanas sa falsification ng mga document. Okay? Expert na talaga magtanim ng kaso, sabi ni Nia. Yun nga. Kaya nga, di ba, Ma'am Parvina, ang sinasabi natin dito, Alfred de la Cruz, ang sinasabi natin dito palangga, kung totoo ang pinagsingangak-ngak ni Amy Marcos, una niyang ipatawag ang kanyang Satanas na sister-in-law at ang kanyang kapatid na Addictus Benedictus. Kaya nga sabi ni Miss Hanelet Abansenya kahapon sa Netherlands, so tinanong siya ng mga vloggers at narinig nyo kung ano ang kanyang opinion o ano ang kanyang pananaw dito sa nangyayaring hearing diyan sa Senate hearing sa Committee on Foreign Relations. Ito ay ek-ek lamang dahil nagtanong nga si Amy Marcos, ano ba talaga ang nangyari? At ang sabi ni Miss Hanelet, hindi ba niya alam ang nangyari? Parang, alam mo, kitang-kita niyo naman kung ano nangyari. So ano to? Sabi niya, ek-ek lang yan. Which is true. Dahil alam na alam ni Amy Marcos na ang mastermind dito ay ang bangag-bangag administration na kapatid niya na Pulboronic Addictus. Okay? Para ilis lahat nila itong mga panggigipit, pangdudukot kay Pangulong Duterte, yung budget insertion, yung pagnanakaw nila sa 5,500 flood control budget na ngayon namatay na ang issue na yan. 'Di ba? Talagang pinagtatabunan nila, last year pa yan, itong vice scam nila, yan kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan. At ang yung pagiging Addictus Benedictus ni Marcos Jr. Kaya tama si Ms. Hanelet na yung mga pinapakita ni Amy Marcos ay pawang ek-ekan lamang, although mayroong tayong nabuksan na mga nakitang mga impormasyon na talagang magsabuatan sila, pero hanggang doon na lang ba ang hearing na ito? Puro na lang hearing. Remember, si Amy Marcos ay nagpakitang gilas din noong January last year, 2024, na kung saan ibinuking niya, nagpakita pa siya ng picture ni Martin Romualdez, ni Zaldico, ni Oñate, patungkol doon sa charter change. Na according to Amy Marcos, na binigyan ng 20 million pesos ang mga kongresista para what? Para gumawa ng panggugoyo sa kanilang mga constituents at pilitin na pumirma sa charter change. Naalala niyo yun? Yung hearing na yun. So doon, nakitang nagsinungaling si Oñate dahil nung hindi inaamin ni Oñate na si Romualdez at si Zaldico ay kasama doon sa kanilang pagplano sa charter change. Ano ang sabi ni Oñate doon? It slipped my mind. Remember that controversial, di ba? Bida-bidahan si Amy Marcos noon at saka si Kilay dahil nag-flash sila ng picture. So ano nangyari? Napanagot ba itong mga buwaka ng inang yon? Nga. And now, bida-bidahan na naman si Amy Marcos na kunwari concerned kung sino ang mga kumidnap kay PRRD. Pero obviously, ang kumidnap kay PRRD ay ang gobyerno ng kanyang kapatid. At gusto niyang ilabas ang kanyang kapatid na napapalibiran ka ng mga demonyo, mga chuchu-chuchu. Diba? Oh, nakita niyo na. So, tama naman si Ms. Hanelet Abansena na ek-ek lang yan. Puro ek-ek. At nagbigay pa nga ng statement si Ms. Hanelet, kinongratulate niya ito pa ang katangahan nga nitong si Clarissa Taratara. 'Di ba? Yung Clarissa Taratara, yung kanilang nonsense na vlogger na talagang kanilang spokes, yung kanilang spokes ahas. Sobrang ahas talaga. Ngayon, sinasabi nila na parang sinabi ni Taratara na parang dismayado sila o ano ba yung nasa isip ni Miss Hanelet at di daw dapat ginagawang biro itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang syunga-syunga talaga nitong spokes, okay? Yung spokes Taratara ng tagangak-ngak, tagangak-ngak ni Bangag, nung sinabi niya na hindi daw parang bakit daw ganoon yung congratulation ni Hanelet. Sabi ko nga,
mahina talaga yung jutak nitong si Clarissa Taratara. Bakit kamo? Mga kababayan, yung pag-congratulate ni Miss Hanilet Abansenia dito sa pangyayari sa ating bayan sa Pilipinas na kung saan may dinukot, kidnap or ransom, nagbigay na ng ransom, pero ginorgor pa itong si steel magnet or Filipino-Chinese business person na si Anson Ke. Ngayon, mga kababayan, ang ang nakakatawa, ang sabi ng Malacanang na mga bangag, okay? Hindi po natin malaman bakit ganun ang naging attitude ni Miss Hanilet. Okay? Kaya sabi niya kay Miss Hanilet, wag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ritong nakasalalay. May mga buhay po nawawala. Wag ninyong gawing katatawanan ang gobyerno. Ang sabi ko nga dito, siya nga talaga. Why? Yun ay sarcasm. Okay? Ang ibig sabihin noon, ayan, hindi siya natutuwa si Hanilet dahil may nakidnap. Ayan, dahil pinapayagan ninyo, ito ang pagkakaintindi ko, which is yun din ang pagkakaintindi ninyo, na dahil may bangag tayong presidente, dahil pinapabayaan yung na patuloy na mamumuno ang pagiging, ang addictus benedictus, eto ngayon ang napapala ng taong bayan na, lalo na yung mga business person dyan, Chinese, Filipino-Chinese, na kayo ay biktima na ngayon. At kayo ay, syempre may mga pera kayo, you're just focused on your business. O di ba ngayon ay hindi na lang kaming mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima, kundi kayo din na mga negosyante na may pera na mismo kayo ay may mga bodyguards, may drivers, pero hindi nyo kayang protektahan ang inyong mga sarili sa panahon ng bangag administration. Yan ang punto dyan ni Miss Hanilet. Okay? Abansenia, hindi siya natutuwa dahil may nadukot o may nagurgor. Syunga lang talaga o bangag lang talaga ang gobyerno ni Bangag. Alright? So, hindi po siya natutuwa dahil congratulations, may natsugi, ganyan-ganyan. No! Ang sabi niya, congratulations. Kasi, pinapayagan ng mga sundalo, ng mga pulis, kayong lahat dyan na pamunuan kayo ng isang adik na nahulihan, nakitang-kita sa camera na mayroong residue dito. Ngayon, recently, may dugo pa sa labi dahil sa kasobrahan ng pagtira ng ipinagbabawal na pulburon. Yan ang tawag nyo. Huwag yung tawagan na Claire yan dahil hindi yan tunay pangalan. Clarissa Taratara. Alam nyo na yon, Ilonggo, i-google nyo kung ano ibig sabihin ng Taratara. Ngayon, mga kababayan, kaya bagsak ang, sabi ni Trusop, kaya bagsak ang trust rating ni Bangag, di ba? At namamayagpag si Inday Sara. Ngayon, eto na nga, mga kababayan. Akala kasi, ganito pala. Eto kasing mga nagdedegosyo sa atin, yung iba, neutral lang sila, they don't care about politics, basta sila ay nagninegosyo, wala silang pakialam. Kahit ang gobyerno ay niyuyurakan na ang pagkatao ng mga maliliit. As long as they're enjoying their businesses, happy sila, wala silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa naglilimahid na mga Pilipino na hindi makabili ng bigas, ng pang-araw-araw na pumumuhay, basta sila okay sa business. So ngayon na sila ay tinitira na, alam nyo, ito nga Anson Ke, yung family mo, sir, wala na pala siya. Ang family nito, di ba mayayaman kayo? Bakit hindi nyo susugin o imbestigahan? Baka nga si Lisa Tanas ang sangkot dito sa pagkidnap. Kasi may mga bagong anggulo na ito daw ay connected sa Pogo, chuchu, Pogo na naman. Mayaman itong taong ito. Hindi niya kayang proteksyonan yung sarili niya. Sino ang nasa likod nito? Bakit sunod-sunod ang kidnapping? Bakit mga Chinese, Filipino-Chinese ang mga kinikidnap? Baka nga may listahan niya Malacanang, baka susunod ka na. Ito, nanonood ngayon ng negosyante. Unahin ito, sunod natin si Anson Ke. Number 3, si ganito. Number 4, si ganito. Number 5. Baka nga, ang talagang, dahil sa nangyayari, kidnapping sa 2 minor de edad. Okay? Sa Turkey at now kay PRRD. At yung batang 14-year-old na inutdan ng daliri, remember that? At
nagsinungaling din ang DILG about that incident, baka nga Malacanang bangag pa ang nasa likod ng kidnapping na ito. Dahil ngayon nga, election season, kailangan nila ng more money. Baka sila pa nga ang nagpapakidnap. Dahil kayong mga Filipino-Chinese, or kahit hindi Filipino-Chinese, kayong mga malalaki nagninegosyo dyan sa Pilipinas, or yung mga middle, hindi ganong sobrang yaman, di ba? Hinihingian kayo ni Lisa Tanas ng mga donation kapag uma-attend kayo sa event. Tama? Ako mali. Yung mga lab-for-all, ini-invite, ayon sa ating source, na ini-invite yan ng Malacanang ni Lisa Tanas, yung mga Chinese businessman na para lang magkaroon ng chance na mag-socialization, picture katabi si Lisa Tanas, hinihingian ng donation. Hinihingian pa kayo ng pera. So definitely, ang gobyernong Bangag ay may listahan kung sino ang may mga pera at kayo ay pwede kayong pangkikilan at okay, isunod natin to si Mr. ganito, dada. Ha? At sino naman ang ordinaryong like mga ganggang lang, na mag-isip na sige, kidnapin natin si ganito, si ganyan. Hindi po pipitsugin ang mga gumagawa ng ganitong krimen. Yung mga high-powered na bang nila, tignan din, di ba? Saan galing? Baka galing pa sa PNP yan o AFP at sila ay magkakasabwat. Di ba? Posible yan. Kasi bakit walang takot yung mga nagbabang-bang ngayon? Sino ang mastermind? Sino ang nagsasponsor sa kanila? Sino ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon na bakit ang tapang nilang talagang manggurgur? The fact na mayaman ito si Mr. K. For sure, may bodyguard, may mga, may bullet, I don't know, I hope may bulletproof, yung mga mayayaman din sa atin, naka-bulletproof car sila. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ngayon, dahil sa ayaw pa rin tumigil natin yung mga bibig dito, kaya ngayon, ang Bangag ay gumagawa sila, sila ng mga tao na pwede nilang bayaran. Right?